Hello mga tropa, it's mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ito na naman po si JR Dora TV. Samahan niyo na naman po ulit ako. Mag-walk tour po muna tayo dito sa Pasig River Esplanade. Simulan ko po dito sa Arroceros Forest Park hanggang makarating po tayo sa Port Santiago River Walk. Yan, good morning sa inyo guys. So ngayong araw ay October 25, 2025 po. Ngayong morning, update po muna tayo dito sa Pasig River Esplanade. Tara, simulan na natin mga tropa eats. Mag-walk tour na tayo. Let's go! Yan, so ito yung itsura ng Pasig River Esplanade natin. Mapapansin nyo pala, no? Ito may mga dahon-dahon dito. Ito mukhang wala ata nagwawalas dito mga tropa kids. Yan, hindi ko alam kung hindi po ito kasama sa kailangan walisan po ng mga ating kababayan na naglilinis po dito sa Arroceros Forest Park. Yan, baka meron po siguro iba din maglilinis dito at iba din po maglilinis sa Arroceros Park. Mukhang hindi po sila ata in charge dito. Yan, tara, simulan na natin maglakad guys. Papunta ng Arroceros Forest Park. Nandito muna tayo sa Arroceros Forest Park, sorry. Tapos papunta tayo doon sa area po ng Port Santiago River Walk. So samahan nyo naman po tayo. Tayo ulit. Yan, tayo ulit magkakasama mga katropa its. Pasyal na naman tayo dito. So time check ay 7:29. Maglakad-lakad po muna tayo. Yan, meron na din pong nagbabike dito, then nagja-jogging. Meron din na po nakatambay na agad dito, yun oh. Nakatambay na agad. Maaga pa lang namasyal na dito sa Pasig River Esplanade sa Arroceros Forest Park. Yan, ito pa rin yung maganda nating pasyalan na Quezon Bridge. Ayan. Yan, wala naman pong ganap ngayon umaga. Itutur ko lang po kayo ng morning walk po muna dito sa Pasig River Esplanade. Para parang nag-ano lang tayo, jogging mga tropa hits. Yan, so pakinggan nyo na lang din po yung ating launching ng Pasig River Esplanade. So iisasama po natin dito habang naglalakad-lakad tayo. Yan, pakinggan nyo po yung sinasabi po ni Sir Ken, yung project manager ng Pasig River Esplanade. At dahil dyan makakasama natin ngayon ang project manager naman ng Pasig River Esplanade, si Engineer Ken Camaraw ng Office of the Presidential Advisor for Pasig River Rehabilitation para mas magkaroon pa tayo ng ibang idea tungkol sa proyektong ito. Nagsimula po ang programang Pasig Bigyang Buhay Muli dahil sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Marcos at ang ideya ng ating First Lady na si Liza Araneta Marcos. At ibinilan nila ito sa aming boss na si Presidential Advisor Jerry Acuzar na marami ng administrasyon ang nagtangkang linisin at buhayin ang Pasig River, ngunit wala sa mga nakaraang programa ang naging sustainable. Bilang pangangalaga sa tiwala ng ating Pangulo at ni First Lady, bumuo ng idea at solusyon si P.A. Acuzar at siyang gumawa ng paraan na nakabase sa mga nakaraang programa para ang mga ito ay ma-improve pa. Humingi rin siya ng payo at opinyon sa iba't ibang kilalang arkitekto dito sa ating Pilipinas at kumuha ng inspirasyon sa iba't ibang bansa. Nang bumuo ng konkretong plano, isinumbite niya ito bilang proposal sa ating mahal na presidente. Ito ay agad na sinuportahan ng ating Pangulo sa pamamagitan ng Executive Order No. 35 na na-amend sa bagong issue na Executive Order No. 92.
na naglilika ng Office of the Presidential Advisor for Pasig River Rehabilitation na siya ang nagbigay ng madiing tuon sa Pasig River. Sa pamamagitan ng dalawang executive issuances na ito, nabuo din natin ang IAC PRUD o ang tinatawag na Interagency Council for Pasig River Development. Ito ay binubuo ng 18 iba't ibang ahensya ng Pilipinas at ang chairman naman nito ay si Presidential Advisor Secretary Jerry Acusar. At kanilang chinecheck nga ang progreso ng bagong gawa na Phase 4 ng Pasig River Esplanade. Engineer, parang napakabilis ng paggawa ninyo dito sa phase na ito. Ano? Baka pwedeng pakikwentuhan mo lamang kami tungkol dito sa mga ibang detalye naman. So, ang bago nating Phase 4, ang newly constructed Phase 4 natin ay in-extend natin ang Pasig River Esplanade hanggang Arroceros Forest Park. So, bali mula Phase 1, nagbigay na ito ng access. Madadaanan na natin ang Fort Santiago hanggang dulo ng Arroceros Park. Mapapadali na rin sa mga commuters natin at mga pedestrian at makakalakad na sila ng tuloy-tuloy. Napakagandang proyekto nito dahil mula doon sa lugar ng Fort Santiago kung saan matatandaan natin sa ating Philippine history na ikinulong nga ang ating national hero na si Jose Rizal, ay dire-diretso na silang magkakaroon ng access hanggang dito sa Arroceros Forest Park naman na kilala natin na kumbaga kung tawagin natin ay last lang ng lungsod ng Maynila. So napakahalaga rin na talagang may silbi sa ating kasaysayan at sibilisasyon itong Ilog Pasig, Engineer. Sa katunayan nga, nabanggit pa ito dun sa nobelang Il Filibusterismo ni Rizal. So, sa tingin mo, Engineer, gaano kahalaga o gaano kaimportante na tutok ang Pangulo sa bagay na ito? Tama po kayo, Miss Sheng. Napakahalaga talaga ng Ilog Pasig sa ating kasaysayan at sibilisasyon dahil isa ito sa mga pinakamatandang daanan ng kalakalan at kabuhayan sa bansa. Tulad na nga ng sinabi ko kanina, fully committed ang ating Pangulo at First Lady sa pagbibigay buhay muli sa Pasig River. At ito ay makikita sa EO 92 na bumubuo sa sariling opisina na magfo-focus sa programa natin ngayon. Sa proyektong ito rin, nais natin ibalik ang sigla at buhay ng Ilog Pasig. Idadagdag ko na rin na nakamit ng Pasig River Esplanade ang 2025 Asian Townscape Award na ipinagkaloob ng UN na ibibigay sa atin sa darating na November 27, 2025 na gaganapin sa Hong Kong. Wow! 2025 Asian Townscape Award. Ito po ay ibinigay ng United Nations Habitat. Tama po ba, Engineer? Yes po, Ma'am Chen. At sa award na ito, baka maaaring kwentuhan mo din kami kung papaano ba nakuha itong napakagandang award na ito. So nagkaroon ng iba't ibang lugar na open space at sa Japan ginanap ang deliberasyon at sa mabuting palad ay nakuha natin to. So, ibig sabihin, kung buong Asia ay nakalaban natin at ang iba't ibang open spaces pa sa iba't ibang bansa sa loob ng Asia, ang pinakamalaking kontinente dito sa mundo. At sa palagay ko ay napakarami nating nakalaban. Ngunit sa galing, sa husay ng ating team para dito sa Pasig River Esplanade at sa pamumuno na rin ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagawa nating masungkit ang panalo dito sa proyektong ito. At allow me to congratulate your team na rin, Engineer. Congratulations para sa award na ito at siguradong ang publiko kapag nakita nila itong bagong Pasig River Esplanade, kasama na rin itong Phase 4, ay tiyak na mag-e-enjoy sila at magkakaroon ng mas marami pang Instagrammable photos na mapopost online, Engineer. At speaking of, dito sa ating Phase 4, gusto ko lang malaman, Engineer, kung ano-ano nga ba itong mga ginawa natin dito for the past few months. So, nakabuo tayo ng around 530 meters na esplanade at
makikita rin natin ng iba't ibang arkitekturang disenyo dito. Makikita natin siya sa lamppost at balusters na in-incorporate din natin sa makasaysayan at makabuluhang mga tulay na madadaanan ng ating Pasig Esplanade. So napakaganda ng proyekto ito at gusto lang din natin na pasalamatan ng iba't ibang ahensya na nagbigay ng kanilang share sa proyektong ito para maisakatuparan ito na andyan syempre engineer ang Department of Public Works and Highways, ang DPWH, na andyan din ang Department of Environment and Natural Resources, o DENR, and of course we have the Department of the Interior and Local Government, or DILG, na andyan din syempre ang ating mga kaibigan mula sa Department of Labor and Employment. At napakahalaga rin na kasama natin sa proyektong ito ang Department of Tourism dahil nakikita natin na isa sa mga pinakamagagandang epekto ng itong proyekto na ito ay ang pagdagsa ng maraming mga turista. Kung pag-uusapan lang natin ng ating mga kababayan at maging marin mga foreign tourists natin na nagpupunta dito. At syempre, pasalamatan din natin ang ating mga kaibigan mula sa Department of Transportation, Department of Finance, Department of Budget and Management, na andyan din ang ating National Historical Commission of the Philippines, National Commission for Culture and the Arts, ang Philippine Ports Authority, of course, na andyan ang Philippine Coast Guard, ang Laguna Lake Development Authority o ang LLDA, at naandyan din ang TIEZA o kung tawagin natin ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, at syempre naandyan ang National Housing Authority at ang National Development Corporation. Bagong development dito. Nasa likuran nila ang Quezon Bridge na nagdudugtong sa bahagi ng Arroceros Forest Park at Quezon at ang Quiapo. Manila. Quiapo. Mahalaga rin ito no na nagiging konektado ang iba't ibang lugar dito sa Maynila dahil lang dito sa ating bagong gawang proyekto. So, sa bago nating Phase 4 ng Esplanade, madali nang makakapunta ang mga tao sa tulad ng lugar ng Quiapo na kilala sa isa sa mga pinakamataong lugar dito sa Pilipinas. Makikita din natin dito ang Quiapo Church na laging dinadagsa ng mga tao. Kaya ini-expect natin na mas marami pang pupunta sa Pasig River Esplanade. Meron ba tayong datos, Engineer, na parang expectation natin kung ilan ang dadagsa na tao araw-araw dahil dito sa proyektong ito? Ngayon, meron tayong 6,000 to 10,000 foot traffic sa existing Esplanade pa lamang natin. Ine-expect natin na mas dadami pa to or magiging doble ang rami nito dahil sa Phase 4 Esplanade. Wow. So, ang Clearbot ay isang AI-powered self-drive, AI-powered at solar-powered na robot boat na ginagamit para makolekta ang basura sa mga ilog. So, gamit ang artificial intelligence, meron din tong camera system na kaya nitong makilala ang mga uri ng mga basura tulad ng plastic bottles at mga iba-iba pang debris. So, sa madaling sabi, ito ay parang robotic garbage collector sa tubig na matalino at very environmental friendly dahil hindi ito kumukonsumo ng gas o diesel. Nasasabi nating ang paggamit nito ay hindi makaka-contribute sa pollution. Wow, napaka-high-tech na nito, Engineer. At gusto ko lang malaman, ito ba ang unang pagkakataon na gagamit tayo ng ganitong klase ng AI-powered, solar-powered equipment para linisin ang Ilog Pasig o papaano ba ito? Nagkaroon na ng first launching ng Clearbot noong Oktubre sa Pasig LGU. At ito na ang pangalawang beses na binigyan tayo ng Clearbot ng ADB. Ngunit ito ay pinahiram sa atin lamang sa 6 months at hopefully ituloy-tuloy na natin ang paggamit ng Clearbot.
Napakaganda ng Clearbot na ito, no? At inaasahan natin na mas malilinis pa natin ang Ilog Pasig dahil sa proyektong ito. Pero gusto ko lamang din paalalahanan ng ating mga kababayan na meron din tayong kanya-kanya nating responsibilidad pagdating sa pagtatamang waste disposal. So kung maaari ang ating mga kababayan ay magkaroon din ng disiplina pagdating sa tamang pagtatapon ng basura. Importante 'yon, itong mga cities, itong mga barangays na nakatira dito malapit sa Ilog Pasig ay mas maganda kung magkakaroon tayo ng sarili nating mga inisyatibo para hindi natin mapalala ang sitwasyon at makatulong tayo sa rehabilitation ng Ilog Pasig. Bukod dyan, Engineer, na balitaan ko rin na magkakaroon daw ng mga commercial spots pa, commercial stalls dito sa kahabaan ng Phase 4. Gaano kahalaga ito para sa ating mga micro, small, and medium enterprises naman? Kasi doon sa ating Phase 1 to 3 ay meron na silang mga ganun na talagang dinadagsa rin ng mga tao. So, napakahalaga ng Pasig River Esplanade sa ating mga MSMEs dahil ito'y nagbibigay sa kanila ng oportunidad na maghanap buhay at magbenta dito sa Esplanade. Sila rin ang nagbibigay buhay sa dagsa ng mga tao dahil maliban sa pasyalan, nagiging interesado din ang iba't ibang kababayan natin na subukan ang iba't ibang putahe na makakain dito. Sa kasalukuyan, meron tayong around 140 stalls na sa ating existing esplanade at for sure, mas dadami pa to dahil mas madami ng dadagsang tao. At dito sa Phase 4, Engineer, siguradong magkakaroon din tayo ng mga commercial spaces, Sigurado po yan. Saan po natin balak ilagay ito naman kung nakikita natin dito sa screen natin ngayon? Ang pagpipwesto po ng ating stalls, magkakaroon po tayo sa tabi po kanina ng MMDA Loton Ferry hanggang sa may Arroceros po, sa land side po nito. So, ito nga yung sinasabi natin kanina, Engineer, na magkakaroon na ng direktang access ang ating mga kababayan. So, biruin mo kung galing sila doon sa may bandang Intramuros, na andun sila, lalabas sila doon sa may ating Pasig River Esplanade Phase 1. Tama ba? Sa may Phase 1, naandun na sila, mayroon na silang mga makikita doon na iba't ibang commercial stalls, may mga nagbebenta doon ng pagkain, may mga nagbebenta doon ng souvenir items, at mayroon ding mga spots doon kung saan po pwedeng maglaro ang mga bata. Mayroon tayong mga po pwedeng marentahan doon. Nakita ko na mga iba't ibang sasakyan ng mga bata, pwede din nilang sakyan yung mga yon at mag-tour o mamasyal doon sa ating River Esplanade at meron na ding mga iba't ibang ang nakita ko doon na sikat na ando na si Neneng B Oo, yung siya po yung madalas na dinadagsa po doon. Malakas din po napuntahan ng mga Gen Z o ang mga kabataan ang photo booth po natin sa Esplanade. Ito yung pinupuntahan ng ating mga couples. Nakita ko nung nakaraan na napakahaba ng pila doon sa photo booth at sikat na sikat nga rin. At bukod dyan, sobrang ganda din naman talaga ng ating sunset view sa Pasig River Esplanade. Kasama din dyan sa parteng yan ay yung ating Plaza Mexico, bandang kung magpo-forward ka pa ng konti bago ka makarating dito sa banda ng post office ay meron munang parang parke doon ang Plaza Mexico kung saan pwedeng magkaroon ng pagkakataon ang mga magkakapamilya, magkakaibigan na magbonding. So importante din ito sa well-being ng ating mga kababayan. Yes po. Madalas din po sinasabi ng pumapasyal sa Pasig River Esplanade na habang sila ay naglalakad dito, sinasabi nila ay para silang bumalik sa nakaraan dahil napakaganda ng disenyo nito na angkop sa during Spanish times po. Dahil nga naman sinadya ng
inyong opisina na iparehas na rin ito sa mga makasaysayang estruktura ng Maynila. Kasama na dyan syempre ang MacArthur Bridge, napakaganda ng mga lamppost doon, and then kailangan din natin i-mention ang Jones Bridge na talagang noong ginawa rin ito ay napakaganda rin ng resulta at marami ring mga nagpupuntahan dyan. In fact, engineer, may nakita na akong mga ilang films na nag-showcase ng Pasig River Esplanade. Itong nakaraan lamang yung sa My Love Will Make You Disappear nila Kim Chu at saka ni Paolo Avellino. Nakita kong may mga ilang shots silang kinuhaan doon. Yan guys, so ito na yung pinakadulo natin ng Pasig River Esplanade dito sa Fort Santiago River po. Yan, maraming salamat mga tropa kids sa pagsama niyo po umuti kay JR Doria TV. Yan, ingat-ingat kayo. Good morning sa inyong lahat. God bless mga idol. Thank you. God bless mga tropa kids. Ingat-ingat. Salamat sa pagsama muli sa aking channel. Thank you po.